Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Isang taon na binalot ng buhat ng kaliwat ka ng revelasyon. Mga panawagan na umalingaw-ngaw sa lansangan. 12 buwan ng paglaban sa katiwalian at paghahabol sa katotohanan at pananagutan. Mga kwento ng pagtindig na sinalubong ng papuri at hinarap ng pambabatikos. Sa pagtatapos ng taon, kaninong boses ang mananaig? Sino ang mananagot? Balikan ang kwento na humubog sa mukha ng balita ngayong taon sa December 30 at 31, alas 12 ng tanghali,
sa DZRH Rewind 2025. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mula sa aming lahat sa programang Art to Art, ako po si Lisa Macuja Elizalde na bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at mapayapang bagong taon. Amin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV.
gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat ng malalaking balita, maiinit at viral, hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido, hataw, balita. Rapido, hataw, balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido, hataw, balita. Mga malalaking balita, hataw na! Araw po tayo ng Lunes, ika-29 sa buwan ng Disyembre. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome muli sa inyong palatuntunan ang Rapido, Hataw, Balita. Sa ngalan ng Lakay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang ating headlines. Mga kopya ng pinaguriang Cabral File sa mababa ang kredibilidad bilang ebidensya ayon sa Ombudsman. Department of Agriculture, Bureau of Customs, inalerto laban sa smuggling ng sibuyas sabang papalapit ang amihan. Yumaong dating
Undersecretary Cabral hindi itinulak antidepressant, maring nagpataas ng kanyang suicidal behavior ayon sa PNP Forensic Group. Sumabog na fountain dahilan ng pagkasawi ng bata sa Tondo, Maynila. Road crash injuries ngayong holiday season, umakyat sa 414 ang patay ayon sa DOH. Mahigit naman sa 100,000 pisong halaga ng ilegal na paputok na kumpiska ng PNP bago ang bagong taon. Taas presyo sa produktong petrolyo, asahan na bukas. Lalaki na umunoy ng bugbog, patay sa resback sa Dasmariñas City sa Cavite. At dalawa naman ang patay sa magkakaiwalay na insidente ng pamaril sa Calabar Zone area. Yan ang ulo ng mga balita at narito na ang detalye. Muli, magandang hapon na Pilipinas. Nilinaw ng Manila Police District na isang fountain na sumabog at hindi pikulo o triangulo ang sumabog sa Tondo, Maynila na kumitil sa buhay ng isang batang lalaki. Sa panayam kay NPD-PIO Major Philip Ines sa programang 2x2, sinabi nitong napulot lamang ng 12 taong gulang na lalaki ang isang piccolo at isa umanong fountain. Sinindihan ng nasugatang biktima ang piccolo pero madamay nito ang fountain sa kasumabog at nadali ang 2 bata. Nagpapagaling na sa ospital ang batang luwang na sugatan ng pagsabog habang tiniyak naman ng Manila Department of Social Welfare na tutulungan ang pamilya ng batang nasawi sa naturang insidente. 4 na ang nasasawi dahil sa aksidente sa kalsada ngayong holiday season. Ayon sa Department of Health, umabot naman na sa 414 ang bilang ng mga nasugatan dahil sa road crash incident ngayong Kapaskuhan. Sa nabanggit na bilang, 343 ay dahil sa hindi pagsuot ng mga safety accessory tulad ng helmet at seatbelt, habang 58 naman ang dahil sa impluensya ng alak. Samantala, 305 naman ang kabilang na ang 4 na nasawi ay naaksidente sa motorsiklo. 10 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon, sumampa na sa halos 2 milyon ang bilang ng mga paserong dumaan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ngayong holiday season. Ayon kay Colin Calbasa, Senior Corporate Affairs Officer ng PPEX, nasa 1,996,845 na mga biyahero ang kanilang na-monitor at naitala mula December 19 hanggang 28 o hanggang noong araw ng linggo. Pinakamarami sa bilang ay noong December 23 na umabot sa mahigit 231,000 na pasahero. Samantala, nasa 409 naman na mga kagamitan na ang kanilang nakumpiska, kabilang na ang 125 kutsilyo, 73 lighter at 63 copper blade. Kasado ng tumaas ang presyo ng diesel at kerosene bukas sa huling Martes sa taong 2025. Sa magkaiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, 60 sentimos ang itataas sa bawat litro ng diesel at kerosene, habang wala naman magiging paggalaw sa halaga ng gasolina. Epektibo ang oil price adjustment sa karamihan ng kumpanya alas 6 ng umaga bukas. Nagpaalala ang Department of Health sa mga magulang na bantayan at limitahan ang kanilang anak sa paggamit ng gadgets ngayong mahaba ang bakasyon. Ayon sa ahensya, 5 sa 10 kabataan ay meron ng sariling cellphone na kayang maka-access sa internet.
Marami sa mga ito ang umabot sa higit 30 oras na screen time bawat linggo para sa entertainment. Dagdag pa ng DOH, kung matagal gumamit ng gadgets, posibleng tumaas ang panganib ng tinatawag na cyberbullying, online predators, at exposure sa hindi angkop na mga content o yung mga malalaswa. Muli nitong pinayuhan ang publiko na agad iulat sa Philippine National Police Anti-Crime Group kung makaranas ng mga binanggit na insidente. Meron tayong 12 minutos makalipas ang alas 2 ng hapon, ngayon pong araw ng Lunes, ika-29 sa buwan ng Disyembre. Huling Lunes na po tayo para sa 2025. Ano po napapakinggan at napapanood sa Impapawid, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes, sa ngalan nila kay Ray Sibayan. Labas tayo ng ating impilan. Maglulutangan ng mga kopya ng Cabral Files, mababa ang kredibilidad bilang ebidensya ayon sa Ombudsman. Wala pa si Val. Sige, dito muna tayo. Department of Agriculture at Bureau of Customs inalerto laban sa smuggling ng sibuyas sabang papalapit ang panahon ng anihan. Ibalita mo yan mula sa Senado. RH number 28, paring Raymond Dadpaas. Paring Raymond. Paring Romel, kinalampag ni Senador Francis Kiko Pangilinan bilang Chairman ng Senate Committee on Agriculture ang Department of Agriculture at Bureau of Customs sa pangpaigtingin ang kanilang anti-agricultural smuggling operations. Ito ay upang mapantayan ang smuggling ng mga sibuyas habang papalapit ang harvest season na tiyak na makaapekto sa presyo ng lokal na produkto. Sabi ni Pangilinan, ang smuggling ng sibuyas ay taunang problema dahil ito ang nagpapabagsak sa presyo ng ani ng ating mga magsasaka na nagre-resulta sa kanilang pagkalugi. Maliban pa sa posibilidad ng hoarding activities para manipulate ang presyo ng sibuyas sa pamilihan. Giit ng Senador, dahil nalalapit na ang harvest season ng sibuyas, dapat tiyakin ng gobyerno na protektado ang ating mga magsasaka laban sa hindi patas na kompetisyon sa mga imported at smuggled na sibuyas. Kita sa record mismo ng Department of Agriculture na hindi tumitigil ang smuggling ng agriculture products. Buwan ng Mayo 2025, pinangunahan ni DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang inspeksyon ng 2 container vans na may laman na 34 metric tons ng smuggled na puting sibuyas mula China na nagkakalaga ng 4.1 million pesos. Batay sa pagsusuri ng Bureau of Plant Industry, Plant Service o Plant Product Safety Service Division at National Plant Quarantine Services Division, positibo ang mga ito ng heavy metals at salmonella. Habang noong buwan ng Hunyo ay nakasabat ang DA at Bureau of Customs ng 25 metriko tonelada ng smuggled na pulang sibuyas mula China sa Mindanao International Container Terminal sa Misamis Oriental. Hinimok ni Pangilinan ng DA na mahigpit na bantayan ang supply and demand at huwag mag-issue ng mga import permit sa panahon ng harvest season o anihan. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Paring Raymond. Yes, paring Romel. Ang problema nito, paring Raymond, taon-taon ganyan ang problema natin. Iyak lagi ang mga magsasaka ng sibuyas. Ngayon ano naman nangyari, paring Raymond, doon sa mga palaging babala ng mga senador na nahubaran na o huhubaran ng maskara, yung mga sangkot sa smuggling ng sibuyas at ng iba pang agricultural products, paring Raymond? Ang kinakalampag ay ang DA mismo at ng Bureau of Customs, paring Romel, dahil sila yung nasa likod ng mga ito, yung under ng DA, yung Bureau of Plant Industry, ito yung nag-i-issue ng mga import permits. Samantalang yung Bureau of Customs naman ay suspectedly doon lumulusot yung mga smuggled na mga agricultural products. Kaya't yun, doon nakatutok ngayon ang komite ni Senator Kiko Pangilinan na siyang dito sa Committee on Agriculture dito sa Senado. Ayun nga parang Raymond ang issue Hindi kaya
yung mga sinasabi nila na kilala na daw nila yung mga smuggler ng agricultural products, hindi kaya nila sinisilip yung malaking posibilidad na maaring may contact din ang mga ito sa Bureau of Customs at Department of Agriculture? Merong ganong pinag-uusapan noon nung nagkaroon nga ng investigasyon na dahil itong mga na-smuggle na mga produkto at lumalabas na yung mismong lalong-lalo na yung mga dating naka-assign dyan sa Bureau of Customs sa Subic ay marami nang sumabit dyan at ang hinihintay na lang dito ay yung rekomendasyon ng komite ni Senator Pangilinan kung anong magiging kaganapan o ano ang magiging maaring ipataw na parusa sa mga ito at maaring makasuhan sila dahil lumalabas na yung mismong port na ng Bureau of Customs na nasa port, sila yung kasabwat ng mga smugglers. Ang problema ay lusot yung mga smugglers at ang laging nabubunyag ay yung mga empleyado ng Bureau of Customs pero malimit na kalulusot yung mga importers dahil yung mga modus nila nitong huli, paring Romel, ay yung mga kung sino-sino lang na tauhan nila ang nakapangalan. Meron dito sa nag-hearing sa Senado, ang nakapangalan doon ay isang delivery rider. Siya may-ari ng kumpanya, paring Romel. Kumbaga gumagamit ng dami, paring Raymond. Uso pa rin, paring Romel, hanggang ngayon, yung dami na ginagawa nila. Kaya't merong ang mga paminsan may interest sa panik ng mga importer, dami ang ginagamit. Doon naman sa ibang taga-customs, pumipirma ng papel na hindi man lang nakita o nasilip kung ano man yung kargamento na dumating. Ang mapait na katotohanan dyan, paring Raymond, yung mga ganyang style, tayo nga alam natin what more sila, di ba? May mga intelligence network yung mga yan. Malaking halaga kasi ang involved dito, paring Romel, kaya nga kaya yun ang kanilang hinahabol. Ang problema, ang tama naman hindi lang sa mga consumer kundi yung tama din dito sa ating mga magsasaka ng iba't ibang agriculture products, hindi lang sibuyas kundi halos lahat. Dahil napakarami, lalong-lalo na itong magdi-Disyembre, kita mo naman talaga kung anong uri ng mga gulay na kakaiba na dumating na bibili sa mga ordinaryong pamilihan. Kaya yung produkto natin, yung sariling sa atin, ay nadidihado sa kompetisyon. Dihado sa kompetisyon at ay talagang siyempre mas gusto ng mga mamimili yung mas mura kahit na at imported pa na imported itong mga ito at hindi kakayanin niya kasi kung yung mga local naman kung ibagsak mo naman yung presyo talagang wala nang kikitain. Kawawa naman yung mga magsasaka. Sige, maraming salamat paring Raymond. Kami nakantabay na lang dito sa Senado, paring Romel, alas 3 ngayong hapon scheduled na i-ratify ng Senado yung 2026 national budget. Okay. Ito si RH28, Raymond de Paz para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maglulutangan ng mga kopya ng tinaguriang Cabral Files, bababa ang kredibilidad bilang ebidensya ayon sa Ombudsman. Ibalita mo yan na RH number 5, Val Gonzales. Romel, nilinaw ngayon Assistant Ombudsman itong si Assistant Ombudsman Miko Clavano na mababa pa rin ang kredibilidad para gamiting ebidensya sa nagpapatuloy na investigasyon ng flood control projects ang nagsusulputang umano'y mga Cabral Files. Sa isang video message na inilabas ng Ombudsman ngayong araw, sinabi ng Assistant Ombudsman Miko Clavano na ito'y dahil maritong imanipula. Aminado si Clavano na ang kanilang opisina ay nilapitan na rin ng ilang mga sources na mayroon namanong hawak na kopya ng Cabral Files. Paliwanag ng opisyal, ang pinaka-the best at reliable sources pa rin na ituturing ng anti-graft body kaya ang computer CPU at mga dokumento na galing sa DPWH at sa namayapang si dating Undersecretary Catalina Cabral. Maritong tagapagsalita ng First of all, the Office of the Ombudsman has actually been approached by multiple sources claiming to possess copies of the supposed Cabral files. These claims
underscore and really highlight the importance of distinguishing between original evidence on the one hand and secondary or third-party copies on the other hand. Second, the best and most reliable source of documents are actually the agencies and individuals who had custody, who had control and even authorship of the computers, the storage devices, and the files themselves. Evidence that is derived directly from these sources will naturally carry far greater evidentiary value than copies that are circulating outside official custody. Third, the office emphasizes that Paglilinaw pa ni Assistant Ombudsman Clabano na isang bahagi lamang ng investigasyon ang kumagkalat ngayong mga Cabral files. Naritong muli si Asek Clabano. the office clarifies that the Cabral files are only one part of the investigation. Alleged insertions that are supposedly in these files still need to be carefully examined to determine whether these projects were actually implemented or if they turned out to be ghost projects. Samantala, sinabi pa ni Clabano na ang insertion ay hindi agad may tuturing na illegal maliban na lamang kung mapatutunayan na mayroong panloloko, maling paggamit sa pondo at ito ay isang ghost project. An insertion by itself is not automatically illegal. It will only become criminal if it is proven to involve fraud, misuse of public funds, or non-existent projects. Ako si Bal Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 2026 sa General Appropriations Bill niratipikahan na sa Kamara. At naroon natin kasama si Watch Number 12, Manang Milky Regunan. Manang Milky. Flomel at Ray, niratipikahan na ngayon ng Kamara ang House Bill 4058 on committee reports at disagreeing votes sa 2026 General Appropriations Bill. Ang pagratipika ay sa pamagitan ng voice voting. Tumayo sa plenaryo si House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor para ihayag ang pagtanggap ng Kamara sa committee report. Si House Deputy Speaker Christine Niham Singson ng Ilocos Sur ang nag-preside sa plenaryo. Pakinggan natin ang ganap sa plenary hall. Session resumed. Majority Leader. Madam Speaker, we are in receipt of the Conference Committee report on the disagreeing votes on House Bill number 4058, the fiscal year 2026 General Appropriations Bill. I move that we ratify the said Conference Committee report. All those in favor of the Conference Committee report say aye. Aye. All those against say nay. Mr. Speaker. The ayes have it. The said Conference Committee report is ratified. Majority Leader. Madam Speaker, I move to adjourn session until January 26, 2026 at 3 in the afternoon. Session is adjourned until January 26, 2026 at 3 p.m. Una rito ay wala daw katotohanan na iniimpluwensyahan umano ng liderato ng Kamara ang alegasyon na mayroong impluwensyang House leadership sa pagboto ng mga kongresista para sa 2026 proposed national budget. Sagot naman ito ni Nueva Ecija Representative Micaela Swansing sa alegasyon ni Batangas Representative Leandro Leviste na may staff umano ng House Committee on Appropriations na nagpakita umano sa kanya ng dokumento na may 151 million pesos na budget items bilang incentive umano kapalit ng kanyang pagboto pabor sa pambansang pondo. Paliwanag ni Swansing, ang Kamara ay isang collegial body at iginagalang ang bawat miyembro na bumoto at magpasya batay sa pangailangan ng kadalang sasakupan at ng kadalang konsensya. Nigang diin ni Swansing, matagal ng prinsipyo at polisiya ng House leadership na wag impluwensyahan ang sinumang mambabatas kung paano sila boboto. Samantala, nagsagawa naman ng kilos protesta ang bayan muna sa harap ng batasan pambansa na itinaon sa ginagawa ng Kamara kanina na ratification sa 2026 GAB. Tinawag na mga progresibong grupo ang magiging ratification ng 2026 General Appropriations Bill bilang anti-people at court-ridden 2026 national budget.
Ako si New Craig Gunahan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Manang Milky Regunan, sa oras na alas 2:27 ng hapon. Balita naman mula sa Campo Crame, yumaong dating Yusek Cabral, hindi itinulak, antidepressant, maaaring nagpapaas sa kanyang suicidal behavior. Ayon po yan sa findings ng PNP Forensic Group. Ibalita mo yan, Narich, number 52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay Romel, tinayuan ng pampansang pulisyan na una nitong paggataya na walang foul play sa pagkasawi ni dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral. Batay sa resulta ng medical legal, lumalabas na blunt traumatic injuries mula sa pagkakahulog sa bangin ang ikinamatay ni Cabral. Ayon kay PNP Forensic Group Officer in Charge, Police Colonel Pierre Paul Carpio, imposibleng may tumulak kay Cabral mula sa Cannon Road, batay na rin sa posisyon ng kanyang bangkay at sa mga tinapo nitong pinsala sa katawan. Pakinggan natin si Police Colonel Carpio. So kung tinulak ito, chances are, lalayo pa siya doon. So makikita niyo dito na ang kamay niya, yung parang ng kamay niya, ay may gasgas din po, no? Pati yung likod, may gasgas din po. So ang laki po ng probabilidad na nagpadaos-dos po talaga siya. At the same time, yung layo po ng katawan niya, doon sa base of the ravine, ay nasa 0.2 to 0.8 meters lang po ang layo. Kinumpirma rin ni Carpio na maaaring nagpataas ng suicidal behavior ang si Cabral na positibong ininom ng dating opisyal. Paliwanag ni Carpio, kahit walang alak ay kasama ito sa mga side effect ng gamot sa isang antidepressant. Disyembre 18 nang makita ang mga labi ni Cabral sa Tuba, Benguet. Batay sa paglalarawan ng Interior Secretary John Vic Remulla, isa si Cabral sa mga maituturing na arkitekto ng flood control scandal sa DPWH. Samantala, kinumpirma rin ni Carpio na wala pa sila natatanggap na request mula sa Office of the Ombudsman para tumulong sa forensic analysis ng naunang isinumitong bahagi umano ng Cabral Files. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Embahada ng Pilipinas sa Iraq inilunsad ang kauna-unahang Arabic translation ng Noli Me Tangere kasabay ng pagdiriwang na ika-50 anibersaryo ng Philippine-Iraq bilateral relations. Alamin natin ang iba pang detalye. RH number 4, Miss Karen Oyong. Miss Kay. Yes, kasamang Romel, formal na inilunsad ng Embahada ng Pilipinas sa Iraq ang kauna-unahang Arabic translation ng nobela ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal na Noli Me Tangere. Ito ang binahagi ng Embahada kung saan pinangunahan ni Philippine Ambassador to Iraq, Charlie Pacanya Manangan, ang seremonya. Kasabay ang reception upang gunitain ang ika-50th anniversary ng pagkakatatag ng Philippine-Iraq bilateral relations. Ang naturang translation ng Noli Me Tangere sa Arabic, kung saan tinatayang 400 million ang speakers nito sa buong mundo, ay may tuturing na milestone project ayon sa Embahada. Ang naturang proyekto ay bunga umano ng ideya ni Ambassador Manangan noong 2024. Siya ay isang Knights of Rizal na unang nakabase sa Wilhelmsfeld Heidelberg chapter sa Germany. Sa tulong ng Cultural Diplomacy Team ng Embahada ay nailunsad ang naturang translation project. Sa pagkipagtulungan na rin ni Professor Dr. Riyad Mahdi Yassim Al-Najjar ng University of Baghdad, katuwang ang Department of Foreign Affairs o DFA at ng National Historical Commission of the Philippines na siyang responsable sa alokasyon ng budget para sa proyekto. Ang manuscript ng Arabic translation ng Noli Me Tangere ay formal na itinurn over sa pamahalaan ng Iraq at inaasahang magkakaroon ng mga karagdagang kopya ng translation para sa publiko sa darating na 2026. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Miss Kay. Yes, kasamang Romel. Ano ba ang translation ng Noli Me Tangere sa language ng Iraq? Kasi sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan, wag mo kong salingin. Or sa English, touch me not. Ano ba paano ba nila binabanggit ang Noli Me Tangere sa Iraq? Meron ka na bang idea, Miss Kay?
Naku, wala. Kasi hindi naman tayo familiar sa Oo nga. Arabic. At kahit na i-research ko, baka magkamali ako ng pronunciation. Oo, Sige. pero alam mo kasamang Romel, tama, malaking milestone ito kasi 400 million na Arabic-speaking people ang maaaring makabasa ng napakaganda at napakasikat na kumbaga nobela ng ating pambansang Tama. bayani na si Dr. Jose Rizal. So kinatutuwa natin ito at napakagandang balita ito. Sana nga ay makatulong pa ito sa cultural exchange between the country of Iraq and the Philippines, kasamang Romel. Tamang-tama yan, Miss Kay, sapagkat sa bukas ay ginugunita natin ang Rizal Day. Tama yan, nakasamang Romel. At So, minsan pang pinatunayan na kahit sa kasalukuyang henerasyon ay binibigyan pa rin ng pagkilala ang pambihirang kabayanihan ni Kat Jose Rizal, maging ng ibang bansa katulad ng Iraq. Yes, tama ka dyan, kasamang Romel. Agree tayo dyan. Kaya naman mismo ang Department of Foreign Affairs at ang ating embahada sa Iraq at sa buong mundo rin ay kanilang gustong isulong ang cultural exchanges sa pamagitan ng pagpapalit nga ng mga kuro-kuro ng mga pag-aaral ng mga sinulat ng ating mga sikat na mga Filipino authors at nangunguna nga dyan ng ating bayani na si Dr. Jose Rizal, kasamang Romel. Okay. Alright, ako si RH4 Karen Oyong nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Karen Oyong. Tulong at suporta naman sa dalawang batang masabugan ng paputok sa Tondo, Maynila. Ipinagkaloob ng pamahalang lungsod. Ibalita mo yan, RH number 29, Boy Gonzales. Boy, isa dito sa dalawa na to ang nasawi. Boy, di ba? Oo, at ipinagkaloob na nga ng pamahalang lungsod ng Maynila ang tulong at suporta sa dalawang batang nasabugan ng paputok sa Tondo, Maynila kagabi, kabilang ang tulong pinansyal at serbisyong medikal para sa kanila at sa kanilang pamilya. Tinayak ng Manila LGU ang patuloy na ayuda sa pamilya ng 12 taong gulang na batang nasawi sa insidente. Gayon din sa isa pang batang sugatan. Ayon kay J. Reyes de la Pente, Director ng Manila Department of Social Welfare, nagkaloob ang lungsod ng 25,000 bilang tulong pinansyal para sa pagkapalibing ng nasawing bata. Sagot na rin ng Manila North Cemetery ang libing ng kabilang ng cremation. Para naman sa sugatang bata, sinabi ni De La Fuente na nagbigay na lang ang MDSW ng 10,000 piso bilang paunang tulong para sa gastusing medikal. Matapos ang operasyon ng bata sa Jose Reyes Memorial Medical Center, ililipat ito sa Ospital ng Tondo, kung saan libre na ang patuloy na gamutan at rehabilitasyon hanggang sa tuluyan siyang gumaling. Pakinggan natin si Manila Department of Social Welfare Director J. Reyes de la Puente. Kaharap natin kanina yung pamilya dito, nagpunta sila at pinasundo natin sa Sanctuary Funeral. Binigyan natin ng pinansyal na tulong na 25,000 na kasama na dun yung pinansyal na assistance para sa pamilya at yung gastusin para sa punerarya. At gusto rin ng magulang ng bata na namatay na iburol yung anak niya. Pati yung pagbuburolan, yung bayad sa burol, sasagutin na rin ng Manila Department of Social Welfare. At yung namatay naman ay yung nasa ospital naman na bata, nasa Jose Reyes, nandito rin yung magulang, binigyan natin siya ng 10,000 pesos na pinansyal na tulong at kung ano pa mga pangangailangan na pwede namin i-provide, ipapagkaloob namin sa kanya. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Boy! Yes. Bukod sa pamahalang syudad ng Maynila, ang Department of Health ay handang-handa na katuwang ang mga government hospital dyan sa lungsod sa pagsalubong ng bagong taon. Tama, Boy, hindi ba? Oo, naging ang LGU, yung pitong hospital ng Manila LGU ay nakahanda na rin yung kanilang kagamitan. Pito kasi ang hospital sa Manila. Pampito yung Baseco General Baseco Hospital at yung bawat district ng lungsod ay may mga hospital para pabigyan ng medical na tulong ang mga posibleng tamaan ng paputok sa pagsalubong ng bagong taon. Kaso, Boy, parang wala akong nakikitang patalastas sa telebisyon
Department of Health doon sa nung mga nakalipas na panahon kasi 'di ba meron silang patalastas na ipinapakita ron yung kung gaano katindi ang pinsala na dulot nitong paputok. Ngayon may napanood ka na ba, Boy? Parang wala yata akong napapanood. Oo nga, yan, diba? yan yung hinahanap ng mga kabayan natin. At bakit parang ang pakiramdam ng iba ay kulang sa information drive. Paalala. Information drive para wag nang gumamit ng paputok sa pagsalubong ng bagong taon. Binabanggit lang nila sa kanilang mga release, press release ng DOH na kahit legal o illegal na paputok o kaya legal na paputok ay nakakasakit. Pero yung binabanggit mo may mga patalastas na pinakikita sa TV, sa mga radyo, yung mga paalala. Wala di ba? Wala akong ganong nakikita. Siyempre, mas mapindi yun. Mas mapindi ang impact nun, hindi ba, Boy? Yung makikita mo sa TV or sa social media, di ba? Social media. Meron kasi na social media, ang pinakikita lang yung mga tinamaan at yung mga naputulan ng daliri. At ano yung magiging sani kapag yung mga paalala naman sila sa kanilang Facebook page ng DOH, yung mga iwasan paggamit ng paputok, nakakapisala sa hindi lamang sa mga tinatamaan ng mga paputok, maging sa kalusugan. Kasi pagka ganito mga pagsalubong ng bagong taon, yung usok ng mga paputok. Delikado yan sa kalusugan. Oo, lalo na pagka may mga hika, asma. Hika, asma, ayan, masama, nakakalangap ang mga kababayan nating may karamdaman. Isa pa yun, yung bukod pa rin sa mga matatanda. Ito yung madalas natin makuha ang mga complaint ng mga kababayan natin dahil pagpasok pala ng December 23. Sunod-sunod ba yung napakalakas na paputok? Hindi lang yun, pati sa mga alagang hayop, nakaka-stress daw yan sa mga alagang hayop. Kaya yan yung kinakampanya ng mga otoridad na iwasan na yung magpaputok. Gumamit ka lang ng turotot. Yan yung mga... Tulad ng nakagawian mo. Oo, yung mga nakagawian natin, Ronel, na gumamit na lang ng mga turotot para iwas. Tama. Unang-una, hindi ka nga nagpaputok, hindi ka gumagamit ng paputok. Kapag naglalakad ka naman... yung kapitbahay mo, sa katerbang paputok, anak ka, delikado din. May maghahagis na biglang plapla. May maghahagis ng 5-star. Pag tinamaan ka rin ng payo ng DOH, kaya magpakonsulta ka rin sa mga ospital para matiyak kasi yung tetano yan. Yung tetano. Tama. Yung tetano, kahit na nasigatan ka, magpagamit ka pa rin sa mga ospital para matiyak na walang tetano, hindi ka matetano kahit pagka ikaw ay naputukan. Yan yung mga paalala ng mga otoridad sa pagsalubong ng bagong taon. Isa pa, at yung binabanggit, tinatanong nga nila, yung halimbawa may designation na area. Kung para, ang tawag doon, para magpaputok yung mga designated area. Firecracker zone. Firecracker zone. Oo. Yan yung update natin at malungkot nga, meron nang nasawing bata. Kaya nga, sana hindi na masundan. Sana hindi na masundan at wala nang maputukan at wala nang masawi sa pagsalubong ng bagong taon. Ito si Boy Gonzales para sa Disares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lalaki na sinasabi ng bugbog, patay naman sa Resbac, pinagbabaril sa Dasmariñas City sa Cavite. Ibalita mo yan, RH number 27, Mr. Noche, Kakas. Mr. Noche. Romel, patay sa Resbac, pinagbabaril ang isang lalaki na nang bugbog umano sa Phase 3, Barangay Burulwan sa Dasmariñas City, lalawigan ng Cavite. Inilala ang biktimang si alias Maxan na sa Usunggulang, residente sa nabanggit na lugar.
Naghahanap naman ang magkapatid na sina alias Tofer at alias Erickson na residente rin sa parehong barangay. Ayon sa report, binugbog umano ng biktima ang isang suspect dahil dito nagsumbong sa kapatid na agad naresbakan. Nang makita ng mga suspect sa lugar ang biktima, walang pag-aalinlangan. Inagbabaril ng remesbak na suspect at tinamaan sa mukha dahilan ng agarang pagkamatay ng biktima. Tumakas ang magkapatid papalayo sa pinangyarihan ng krimen sa direksyon ng hypermarket sa barangay Burulwan. Hinahunting na ng pulisya ang dalawang suspect habang patuloy ang pagre-retrieve ng CCTV footage malapit sa crime scene. RH27, nagsikas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Malabon PNP nagsagawa ng Oplan Bandilyo sa mga barangay bilang babala laban sa paggamit ng bawal na paputok. RH number 23, Edwin Duque. Edwin. Kuya Romel, patuloy na nag-ikot ngayon ang Malabon na PNP sa bawat barangay para ipabatid ang kanilang misyon sa ilalim ng Oplan Bandilyo. Ayon kay Police Colonel Alan Umipig, ikinakampanya nila sa komunidad ang mga dapat o hindi dapat gawin, lalo na sa pagsalubong ng bagong taon. Target ng kanilang kampanya ay ang mapigilan upang walang mapahamak sa paggamit at malalakas na paputok o bawal na paputok. Sa kanilang pakipag-usap mula pa kaninang umaga sa mamayan, diretsong sinabi ng mga opisyal na agad silang iimbitahan sa presinto kapag may lumabag sa batas sa paggamit ng bawal na paputok. Nito lamang nakalipas na araw at oras, may mga napinsalan at namatay dahil sa paggamit ng malalakas na paputok kung saan ay nagiging sanhi din ito ng sunog. Ikinakampanya sa Malabon ngayon ang pagsalubong ng bagong taon ng ligtas, mapayapa at walang sakuna. Response 3, Edwin Duque, nagulat sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edwin Duque at sa ating pagbabalik. Ratchada Probinsya. Standby Eric Dasta, standby Danny Kumilang, standby Freddy Fajardo, Rex Cantong, standby Jimmy Angay-Angay, Jane Galit Bantayan, standby at Jocelyn Make. Oras natin, meron tayong 17 minuto bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Ang oras na yan. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa bell. Walang plastic number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta yung pag-ihi nyo? Masakit ba? Napunan nyo kung klaro yung ihi o baka ito mabula? Kumusta rin yung balat po ninyo? Napupunan nyo ba kung naninilaw kayo? Yung mata po ba ninyo naninilaw din? Mga senyales kasi ito ng cellular damage. Alam nyo kasi yung ating kidneys, ang ating liver, pati na rin yung ating ibang organs, nada-damage po yan dahil sa environment natin na may mga toxin, yung mga kinakain din natin na hindi masustansya, yung mga iniinom natin na naglalaman ng kung ano-anong kemikal. Of course, in the long run, maaaring makasira ito. Yung cellular damage ay dapat po nating iwasan.
Alam nyo, mahirap magkasakit, magastos, lalo na kung tayo ay mapapadialysis, maoperahan o mailalagay sa ICU. So it is very important na aalagaan natin ang ating katawan. Huwag nating hintayin na tayo ay magkakasakit kung kailan natin iinumin ang mga preventive medicine. At para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus capsule dahil ito ay nagtataglay ng extra L-carnitine at coenzyme Q10 na pag-aralan na nila sa abroad kung papaanong ito ay nagpoprotekta against cellular damage. So try nyo po, available na yan sa merkado, yung may alpha, beta at gamma mangosteen. O, sa susunod na pag-ihi mo ha, tingnan mo kung malinaw o mabula ha, patingnan mo na rin yung ilalim ng dila mo, ganun na rin ang iyong mata. Take care. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. Balik tayo sa inyong programa, ang Rapido Hataw Balita ngayong araw ng Lunes, ika-29 sa buwan ng Disyembre, huling Lunes sa taong iba. At balita mula sa iba't ibang lalawigan, 2 ang patay sa magkakaiwalay na insidente ng pamaril sa Calabar Zone. Balita mo yan, RH number 30, Kuyang Eric Dastas. Kuyang Eric? Kuya Romel, agad ding binuwi ng buhay ang isang lalaki makaraang pagbabarilin ng 2 sospek sa Phase 3, Barangay Burol 1, Dasmariñas City sa Cavite. Ayon sa investigasyon ng Dasmariñas Component City Police Station, nagpugat ang insidente ng pamamaril dahil sa reklamo ng nakawan sa lugar ng mga sospek at biktima, na kung saan ay nagkaroon muna ng mainitang pagtatalo ang mga sospek at biktima na nakilalang si alias Max. Biglaan niyang pinutukan ni alias Erickson ang biktima na nagtamo ng tama ng bala sa muka dahil ng dagian itong kamatayan, at saka mabilis siya tumakas matapos ang insidente. Sa mga oras na ito ay pinaghahanap na ng mga otoridad si Erickson at isang alias Tuper na maharap naman sa kasong murder. Samantala, hindi rin nakaligtas sa bingit ng kamatayan ang 49 anyos na si alias Marlon, makaraang pagbabarilin din ng hindi nakilalang suspect sa Southville, Barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal. Ayon sa Rodriguez Municipal Police Station, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen na meron silang natagpuan tao na duguan sa mabatong bahagi sa naturang lugar na may mga tama ng bala sa iba't ibang parte ng katawan mula sa hindi mabatid na kalibrang baril. Patuloy ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad kung sino ang nasa likod ng pamamaril, at tinitingnan na rin ang kuha ng CCTV sa pinangyarihan ng insidente. Ito si Eric Dastas para sa DCRH, una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Thank you, Kuyang Eric. Anak naman ng Chief Tanod ng Barangay sa Limay, Bataan, arestado dahil sa droga. RH number 37, Dani Kumilang. Dani. Himas Reyes ngayon sa Limay Municipal Police Station Detention Facility ang isang anak ng Chief Tanod ng barangay matapos masakot ito sikin sa drug bypass operation sa barangay San Francisco, Limay, Bataan alas 10:05 kagabi. Sa ulat ni Limay Chief of Police Police Major Jimmy Albert Dicen kay Bataan Provincial Director Colonel Mate Salvadora, ang suspect na naaresto ng kanyang mga tauhan ay edad 41 anyos na dati nang naaresto ito sa illegal na droga. Nakumpiskan itong suspect ng 6.24 gramo ng shabu matapos pagbenta ng halagang 1,000 piso ng shabu ang nagpanggap na buyer. Nabawi din sa suspect ang ginamit na mark money cellphone na gamit din sa transaksyon sa illegal na droga. Sinabi ng suspect na ang droga na kanyang ibinebenta sa bayan ng Limay ay nanggagaling pa umano sa Caloocan City. Samantalang sa panayam ng DCRHQ sa ama ng suspect na Chief Tanod, aminado siya na kasama umano niya sa bahay ang kanyang anak. Itinanggi naman ito na wala umano siyang napapansin sa illegal na gawain ng kanyang anak. Subalit aminado siya na pangalawang huli na ito ng kanyang anak. Naharap ngayon sa kukulang kaso ang suspect alinsunod sa nilabag dito sa batas. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dani Kumilang. Samantala, alamin natin ang temperatura sa La Trinidad Benguet. Sapagkat batay sa pagtaya, nasa 10.6 degrees Celsius. Nako, matindi pala ang grabe naman ang paglamig dyan sa La Trinidad Benguet. Romy Gonzales, yan na ba ang all-time low na temperature dyan sa La Trinidad Benguet ngayong 2025? Romy? Initial pa lamang ito kasamang Romel. Subalit inaasahan kasi na mas mababa pagdating ng January sa unang linggo ng January lakay. Kaya nga sabi nga nila ay bumaba ang temperature sa bagay ng Benguet ngayong araw at batay sa monitoring ng pag-asa BSU Agromet Station, bumagsak sa 10.6 degrees Celsius ang temperatura sa La Trinidad Benguet ngayong umaga. Inaasang mas mababa ang temperatura sa iba pang bahagi ng lalawigan, gaya ng Paway, Sampayan ng Atok na muling nakapagtala ng andap o frost. Samantala, ang pinakababang temperatura sa Baguio City ngayong araw ay 14.2 degrees Celsius. Inaasa na mas malamig na klima hanggang Pebrero dahil pa rin sa umiiral na hanging anihan. Kaya ngayon ay pinapayuhan ng mga health authorities sa ating mga kababayan na gumamit ng mas makakapal na damit pagpasal nila sa La Trinidad Benguet at dito sa lungsod ng Pino. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat kay Romy Gonzales. Tatlo naman ang arestado dahil sa pagbebenta ay pinagbabawal na paputok sa Dagupan City sa Pangasinan. Naroon natin kasamang si Freddy Fajardo. Freddy? Timbog ang tatlong individual at nakumpiska ang samot-saring at pinagbabawal na paputok at materyales sa paggawa nito sa sinagawang raid ng PNP sa Dagupan City. Base sa ulat ni City Police Director Colonel Orly Pagaduan, bandang alas 7:50 ng gabi sa Bunuan, Binlok, nagsagawa ng entrapment operation ng kanyang mga tauhan na nagresulta ng pagkaresto ng isang lalaki nang mahuli nagbebenta ng malalakas na uri na pinagbabawal na paputok gamit ang GCash bilang pambayad. Nasamsam sa suspek ang iba't ibang uri ng malalakas na paputok, kabilang ang Super Dark Bomb, Bomb Plapla, Jumbo Whistle Bomb, Cito Bomb, isang piraso ng dynamite at maliit na dark bombs. Bandang alas 8:20 ng gabi sa Bacayao Norte, ikinasa naman ng Criminal Investigation Unit at Police Station 2 ng Dagupan ang bypass operation laban sa dalawang individual na nagbebenta ng 3 bandil na kwitis na may 300 piraso kapalit ng 2,100 pesos. Sa follow-up search, na-discover sa tagong lugar ang illegal na paggawa ng paputok kung saan nasamsam ang karagdagang kwitis, pulbos na hinihinalang sangkap sa pampasabog at sari-saring manufacturing materials. Ang mga suspek hinaharap ngayon sa kaso ng paglabag sa Republic Act 7183, firecrackers and pyrotechnic devices na kasalukuyang nasa custodial facility ng Dagupan City Police Station.
Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristarty Taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Meron po tayong 5 minuto bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Bagit naman sa kalahating milyong pisong halaga ng droga nabawi sa Bacolod City. RH number 46 Rex, Kantong Rex. Umabot sa 544,000 pesos na halaga ng suspected shabu ang na-recover ng City Drug Enforcement Unit ng Bacolod City Police Office sa isinagawang drug buy-bust operation sa Purok-Lubi, Barangay 3, lungsod ng Bacolod. Ang mga suspect kinilala na si Mark Escobar, 40 anyos, residente ng Purok Mainuswagon, Barangay Sampinit, lungsod ng Bago. Leo Rama, 49 anyos, residente ng Purok-Lubi, Barangay 3, lungsod ng Bacolod. Clint Johnny Chanova, 23, Aaron Joseph Mijadelia, 19, Rodart Castañeda, 46 anyos, pawang mga residente ng Hacienda Consolacion, Barangay Ginhalaran, lungsod ng Silay, at RL Chica, 32 anyos, residente ng Purok Yansunwan, Barangay Iroreco, lungsod ng Bacolod. Nakuha sa mga suspect ang 18 mga pakete ng shabu at 3 bulto ng illegal na droga na more or less 80 grams. Ito si RH46 Rex Kantong para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Vehicular accident sa Eastern Visayas tumaas. Mga motorista pinayuhan na maging responsable sa pagmamaneho. RH number 32 Jimmy Angay Jimmy. Pinaalalahan na ng PNP Camp Roberto Canglo yung palulate ang mga motorista na maging responsable sa pagmamaneho at sumunod sa batas trapiko upang maiwasan aksidente. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jisung Capoy. Hinikayat ang general ang paggamit ng seatbelt sa mga sasakyan, pagsunod sa speed limit at iwasang gumamit ng mobile phone habang nagmamaneho. Ang disiplina sa kalsada ay proteksyon para sa sarili at kapwa. Paalala rin ng PNP Region na regular suriin ang kondisyon ng sasakyan. Ang kooperasyon ng bawat motorista ay susi sa ligtas na paglalakbay sa Eastern Visayas. Nabatid unang sinabi ng DOH Regional Office 8 Regional Epidemiology and Surveillance Unit Head Roderick Boydicero na kada 10 disgrasya sa lansangan 3 dito ay nakainom na kakalasing na inumin. Naitala ang 393 na ulat na nangyaring vehicular aksidenta at 3 ang namatay simula noong Disyembre 21 hanggang sa araw na ito. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Aristarty Jimmy Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa Northern Samar, ang lalawigan, walang naitalang firecracker-related incidents ilang araw bago ang paghiwalay ng taon. Good news! Sana magtuloy-tuloy hanggang sa pagpasok ng 2026 at hindi lamang sa Northern Samar, sana sa buong bansa. RH number 34, Jane Bandayan na Jane. Nananatiling zero sa firecracker-related injuries ang lalawigan ng Northern Samar simula pa ng Pasko at ilang araw bago sumapit ang bagong taon. Bagamat sa tala ng Department of Health Eastern Visayas, nasa 6 na ang naitalang biktima ng paputok ngunit negative dito sa lalawigan ng Northern Samar. Samantala, tuloy naman ang police visibility at inspeksyon ng firecracker zones nitong mga kapulisan. Sa Katarman, patulang personnel ng Katarman Police sa kanilang visibility at inspeksyon sa designated firecracker zone doon sa Barangay Makagtas, bayan ng Katarman. Patuloy sa pag-inspeksyon ng otoridad sa mga unauthorized sealers of firecrackers and pyrotechnic devices na masiguro o matiyak ng mga ito ay compliant sa safety regulations na maiwasan ang fire-related incidents. Epektibo naman ang kampanya ng PNP at DOH kung saan sa kasalukuyan ay walang naririnig na mga paputok kahit ilang araw na lamang natsasalubungin na ang bagong taon. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Standby, Kyle Bullas para sa iyong Metro Manila ngayon. Mga minor de edad nakuha na ng video habang naglalaro ng paputok sa Iloilo City. Jocelyn Marque ng Action Radio Iloilo.
Nakuhanan ng video ang paglalaro ng paputok ng mga menor de edad sa boundary ng mga barangay Desamparados, Haro at Bacau, Mandurriao na hindi designated firecracker zone sa lungsod. Makita sa video na parang nagbabaril-barilan lang ang mga menor de edad. Ayon kay Police Captain Val Campbell, ang hepe ng Mandurriao Police Station 10, mabilis na nagpulasa ng mga kabataan nang rumesponde sila sa lugar kaya walang may na-rescue. Sa pag-imbestiga ng pulisya, may mga araw na naghahagisan rin ng mga paputok ang grupo ng mga menor de edad sa lugar. Ayon naman kay Desamparados Barangay Captain Nestor Lobaton, 6 sa mga involved ang residente ng kanilang barangay. Ipapatawag ng kapitan ng mga involved pati na ang kanilang mga magulang upang makausap kasama ang social worker. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras natin, ganap ng 1 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. At yan ang mga tampok na balita sa Rapido Hataw Balita ngayon pong araw ng Lunes, ika-29 sa buwan ng Disyembre. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At susunod na programa ni Miss May Binauhan. 3 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Hindi lang Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar